The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Salamat at si Brad ay nandito para humupa ang ating mga damdamin dahil marami po ang dismayado. Pero sabi nga natin, yan pong pagiging dismayado ay isa rin pong pagsubok. How do we manage our emotions? Yan. Yan. Gandang umaga, gandang lalaki. Brad Jeff at ang aking kasama ngayon, gandang babae. Naks, mga magandang tao Yan. tayo today, Pastor Of Jeff. course. Magsiniti. Ibang klase yan. Kaya, tagalan mo muna yung bakasyon. Na. Good morning. sa inyo lahat. Brad Good Jeff, morning, Ted. Brad Jeff, you meet Nikki. Is this the first time? Hello po, Pastor Jeff. Magandang morning. Good morning, Nikki. Alam mo At a ba, blessed morning. si Brad Ted, hindi basta-basta pumipili ng kapalit ni Chacha dyan. Naks. Kailangan. So ako po pala ay one of the few chosen ones. Oo. Yun ba? Hindi, ano lang, hindi, siya lang ho kasi available. Sadyang ako lang po yung hindi patulog nung naghanap sila. Joke lang. Anyway, so Brad, bati ka muna ng good morning bago natin tunghayan ang ating Anong Say Mo, Brad. Brad? Yes, good morning, Ted. Alam mo, ang ganda ng mga discussion natin, ang ganda ng mga nabanggit mo kanina. At of course, yung ating bisita talagang kailangan natin lalong lumapit kay Lord. Ayan, Brad Ted. Oo, mamaya din po, kasi si Brad Jeff din mismo, ay, ayan, nagpapa-check up siya. Right? Ito, Brad, ano naman to? Sabi mo nga, ibang usapin yung politika, etc. Pag Yeah, of course. pinag-usapan ng kalusugan, si Brad, yung pag hiningian ka ng MRI, Brad, hindi sa outpatient, walang PhilHealth. Walang PhilHealth. Labas sila Parang dyan. ang mahal, Brad Ted. Walang PhilHealth. At yung MRI, depende sa parte ng katawan mo. May mga parte ng katawan na pagkamahal-mahal. Pag sinabihan pa na kailangan ng contrast, at yung mga doktor, ang mahal. So, pag outpatient ka, bayad ka ng 30,000 halimbawa, walang PhilHealth. Diba? Hindi pa pwede. Bakit? Outpatient ka daw eh. Sa dami ng mga seniors na kailangan yan, blood test. Alam mo, may blood test 30,000? Blood test lang 30,000. Hindi rin sakop, no? Sa mga meron pong vertigo, yung testing kung sa mga mahihiluhin na matanda, hindi rin sakop ng PhilHealth. Ang daming hindi nasasagot ng Kaya nga po, PhilHealth. kaya ito napaka-importante. Buti nga nalaman po at si Brad Jeff ay nandito na. Okay. Di pa tayo tapos doon sa PhilHealth Ito Oo muna. nga eh. Brad, Hanggang ngayon, sagot yan, nandun pa rin Brad. kami move on. Alam ko lang marami silang sobrang pera daw, pero wala ko alam dyan, Brad Ted. Sige. Anyway, itong batang ito, pag nakikita ko, parang wala siyang problema. Kaya din nakakatuwa ito para siyang, alam mo Alam yun? niyo po ba kung bakit? Kasi matindi po ang presence ni Lord sa aking buhay. Amen. Di ba? Amen. Amen. Ganun. Oo. Araw-araw pagising sa umaga bago matulog, mag-pray. Amen. Yun po ang aking Amen. Okay yan, Nikki. Siya po ang Pagpatuloy mo bahala. yan. Kung Ang ano dami po pa ng mangyari. itong batang ito pala, Opo, marami po kong pinagdadaanan sa buhay. Mabigat ang Sobrang pasangkos dami po. nitong si... Oo, saka dadaan lang yan, Brad. Pinagdadaanan Pinagdadaanan daw. lang. Pero ano itong batang ito, yung kanyang pasang krus, mga kapatid, napakabigat. Pero yung yung kanyang pananaw sa buhay, kaya pala Amen. wala kang wrinkles, no? O dahil sa edad mo. Ano po, hiyang po sa stress. Okay, eto na po ang ating liham ngayon, Brad Jeff. Makinig po tayo para tayo makakuha dito ng mga pointers sa experience po ng isang nating tagapakinig na ito nga po lumiham po kay Brad Jeff. Go. Ayan. Dear Pastor Jeff, yan, magandang araw po. Ako po si Nelia, isang masugid na follower nyo sa YouTube. Nais ko pong humingi ng inyong payo tungkol sa isang mabigat na sitwasyon na nangyari sa akin kamakailan. Dati po, meron akong matalik na kaibigan sa opisina. Nauna lang po ako ng ilang buwan sa kanya na matanggap. Pero pareho po kami ng departamento sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Para na po kaming magkakapatid, ganon, magkakasama sa lahat, nagtutulungan sa trabaho, at laging may masayang kwentuhan. Pero bigla pong nagbago ang lahat dahil sa chismis. May mga kwento po kasing lumabas na hindi ko alam kung saan nanggaling, at dahil dito lumayo na siya sa akin. Mas pinili niyang paniwalaan ang kwento ng ibang tao na sinabi ko daw tungkol sa kanya. Sinubukan ko pong linawin ang lahat pero parang hindi na siya bukas na makinig. Pakiramdam ko po ay nawalan ako ng isang mahalagang kaibigan
dahil sa maling akala at hindi pagkakaintindihan. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin po ako. Gusto ko pong ayusin ang aming samahan pero hindi ko po alam kung paano. Natatakot din po akong masaktan muli o mas lalong lumala pa yung sitwasyon. At higit sa lahat, naguguluhan po ako kung paano ba ako dapat tumugon bilang isang Kristiyano sa ganitong klase ng sitwasyon. Pastor, paano ko po ba maibabalik ang aming pagkakaibigan? O dapat ko na lang po ba itong bitawan? Mag-move on? Paano ko rin po maiiwasan na hindi mahulog sa kultura ng tsismis sa opisina? Gusto ko pong matutong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong oras at gabay. Umaasa po ako sa inyong panalangin at payo. Umaasa po ako na ako'y matutulungan niyo. Nelia. Brad Jeff, common sa workplace. Grabe. Go ahead. Go ahead, Brad. Oo nga. Alam mo, Ate Nikki, thank you for reading it na hindi kami parang sinukluban ng mundo. Pag si Chacha kasi naiiyak kami ni Ted, ano? Ay, ganun po ba dapat? Yung tipong mapapaiyak tayo. Hindi, Ganon. hindi, tama yung sa'yo. Oh. Hindi. Sige. Well, Ate Nelia, no, talagang alam mo, Ted at Nikki, naging karir na tong pagiging marites eh. Sabi nga nung isa, Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Ang tindi, no? So, ito pong pagiging marites, minsan, naintindihan ko, Ate Nelia, very common, na to eh. Kultura na to eh. I hope hindi sa opisina nyo nangyayari. Pero naintindihan naman namin yung sitwasyon mo, Ate Nelia, no? Yung mawalan ng kaibigan. Okay, mahirap yan kasi nagtatalo ka, di ba? You're torn. Paano ba? I-value ba yung offense o i-value na lang yung relationship? Ganyan yung tinitimbang mo dyan eh, no? Mahirap yung ganitong sitwasyon, lalo na kung yung tao hindi handa rin namang makinig or tanggapin kung iba nga pinapatawad na ayaw pa rin. Ngunit bilang isang Kristiyano, may tamang paraan na harapin yan. Unang-una, unawain yung destructive power ng gossip. Okay, ang chismis ay may kakayanang sirain. Okay, hindi lamang yung reputasyon, kundi pati yung tiwala at relasyon. Okay, may verse dyan sa Proverbs, yung taong mahilig sa chismis, okay, separates close friends, sabi. So minsan di natin alam kung sino pinagmulan ng mali impormasyon, ngunit ang epekto nito ay totoo, yung pait, yung galit, at nasisirang relasyon. Paano malalaman kung isang bang kwento ay gossip? Mahalaga kasi maunawaan, ma-distinguish natin, at matukoy natin kung ang kinikwento sa'yo ay chismis or pwede namang makakatulong na impormasyon. Unang-una, totoo ba to? Okay, binibigyan ko lang po kayo ng prinsipyo para kung magkukwento kayo ng buhay ng iba sa ibang tao, ang unang mong tanong, totoo ba ito? May ebidensya ka ba? Haka-haka lamang ba ito? Pangalawa, makakatulong ba to sa taong may problema na ikukwento mo dun sa taong pagkukwentuhan mo? Kasi kung hindi po part ng solution yung taong pagkukwentuhan mo, chismis yun. Kasi hindi naman siya part ng solution eh. May problema sa pera yung ikukwento mo. Itong kukwentuhan mo, hindi naman makakatulong. Wag mo na ikwento kasi ano bang purpose mo? Kasi pangatlo dyan, sinabi ba ito na may tamang intensyon sa tamang pamamaraan? Kasi kung intensyon mo, kumalat lang yung nangyaring masama doon sa isang tao, naging naging accomplice ka pa doon sa chismis. Kaya wag mo nating gawin yon. Tanungin mo lang, makakatulong ba yan? So, paano mo ito harapin, Ate Nelia, na may grace at wisdom? Alam mo, may verse ako sa Bible na maganda, no? Pinadala ko to kay Ate Seth kanina, okay? Seth, pakita mo lang. Sabi sa Santiago 1:26, okay? Kung may nag-aakalang siya ay reliyoso, pero hindi naman, okay, magawang, eto maganda to mapigilan, tindi na to, mapigilan ang dila niya. Walang silbi ang pagiging religyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. So kung inaakala daw natin na tayo ay religious people, religious person, pero we cannot control our tongue, sabi niloloko lang natin ang ating sarili. Kaya again, Ate Nelia, una kong panalangin sa'yo, ipanalangin mo siya. Okay? Yung tao na yan na parang feeling mo, sinira niyang pagkatao mo or maaring naniwala siya sa mga maling kwento, ipanalangin mo muna siya. Daanin mo muna ito sa spiritual level. Pangalawa, iwasan mo rin na magtanim ka ng galit at sama ng loob. Okay? Kasi ang mangyari lang, yung false story, na apektuhan ka
kahit walang foundation naman yung kwento. Dahil nga chismis lang, wala rin naman basihan. So iwasan mo magtanim ng galit dahil pag nakita mo siya, maglalagablab din ang iyong sarili. So maging mabuting halimbawa ka sa mga katrabaho mo. Na-mention mo kasi isa kang Kristiyano. So sabi sa Bible, love your enemies. Ika nga, ano? Pray for those who persecute you. Kaya mahirap to. So dapat mo ba siyang hayaan o subukang ayusin ang relasyon? Nasa iyan yung discernment. Ang una mong agenda, maayos ang relasyon. Okay? Kung kailangan mong patawarin, hingin mo ng tawad, yun ang una natin. Pag nasubukan mo na at ayaw niya, maaring it might take time muna. Hayaan mo lang mag-cool down at mag-move on ka sa buhay mo at huwag ma-stuck lang sa unsettled relationship nyo. Paano maiwasan ang kultura ng chismis sa opisina? Huwag ka na makisawsaw pag may nagchichismisan ng mga marites. Iwasang makinig sa mga chismis, hindi ka tapunan ng mga basura, yung tenga mo. Huwag mong entertain yung mga kwentong wala namang kwenta. At magdala ka ng kultura ng encouragement at hindi paninira. Okay? Ito lang po ang panalangin ko sa Tinelia. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang mga sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Ngunit kontrolado mo kung paano ka magre-reply, tutugon, magre-respond. Pilitin mong lumakad sa katotohanan at magpakumbaba at humble at ang biyaya ng Diyos ay mapapa sa'yo. Ulitin lang natin yung verse natin. Basahin ko ulit. Santiago 1:26. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kaniyang sarili. Tayo manalangin natin, Elia. Lord, ito pong mensahe na to ay nakaka-relate ang maraming Pilipino. Marami na, Lord, relationship, marriages, ang nasira because of chismis. Ito yung mga kwento na wala namang basihan, mga kwento na may maling intensyon. Minsan nga kahit totoo, kung mali naman ang intensyon, mali rin, Lord, ang pagkaka-receive. So Lord, we pray na tulungan mo si Ate Nelia to overlook offense dahil sabi mo rin sa Biblia, those who value relationship more than the offense ay blessed na tao. So Lord, thank you sa mga taong hindi naniniwala at hindi nagiging kasangkapan sa mga kwentong walang kabuluhan. At salamat, Lord, sa pagkakataon na to na ang salita mo nagbigay linaw sa paggamit ng aming dila. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, we Amen. say thank you ulit po sa inyo sa araw na ito na amin napakinggan ng magandang aral mula kay Brad Jeff. We continuously praying para po kay Brad Jeff sa kanya pong pagmimisyon na ginagawa araw-araw sa amin pong programa. Salamat, Panginoon, muli sa napakagandang aral na ito na amin po napakinggan this morning. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord, sa mensaheng ito ni Brad. Kaya sabi nga nung ating kahapon na kausap na doctor in psychology, yung pagtitimpi din. Oo, kasi yung rage kasi hindi lang physical, Brad, no? Oo, pati Yes. mayroon din rage sa salita. At ako naman gustong-gusto ko yung sinabi ni Pastor na yung para sa mga talagang gustong magkwento, kwentuhan lamang kung feeling nyo makakatulong yung kwentuhan nyo. Yun. Para hindi siya chismis lamang. Hindi ka sumasali lang sa chismisan. Ayun. Again, it's the intention behind the information. Yeah. Wow. Ano ba Intention ano ba behind the intention? information. Pero huwag din nating kalimutan na kung meron din namang mga mababait na chismosa. Oo. Ang tawag doon ay mga good Samaritans. Good Samaritans. Okay, joke pala siya. Pero meron din naman. Dapat, may magagamit na ako sa preaching kong bago. Thank you, Ted. Nako. Sige, Talaga. naliw po ako doon. Naliw. Wealth of wisdom from Brad. The good Samaritan. Natawa ako doon, Brad Ted. Natawa ka Gagamit ba? ko yan, Brad Ted. Courtesy Natawa of ka. Brad Gagamitin Ted natin naman yan, Pastor. Gagamitin. Good Samaritan. Tama-tama yan, Pastor, di ba? Kasi ikaw, ngayon bang Holy Week, meron kang, anong gagawin mo ngayong Holy Week? Well, may simba tayo sa Holy Week, sa Friday. May maliit tayong gathering sa simbahan. Pero may mga devotional din akong i-release. Okay. Thursday, Friday, yes. Oo. Ikaw, Nikki, Ano ba advice mo? anong Brad? gagawin mo sa Holy Week? Ay, kami po usually nagsasama-sama lang kami ng family ko. Tapos minsan nag-church hopping, yun lang po. Oo. Tanungin kaya natin si Senator Bato.
Nasaan po muna siya? Ha? Hindi nga kung anong kanyang gagawin sa Holy Sa Week. Holy Week. Oo. Ang balita ko magtatago siya. Hindi nga po natin alam nasan siya. Bakit siya magtatago? Kasi Bakit? kasi Holy Week yun eh. Okay, isa na naman pong. Kasi mga tsempuhan. Okay na ako sa Good Samaritan. Tingali. Pangalawa nyo na yan, Mano. Holy Week. Kaya saman. Kay Holy Week ni ay. Holy Week di ay. Okay. That's all for today. Thank you, Brad Ted. Thank you. Tapos na po ba? Ano? Meron pa, Wala na po. Manong. Wala, okay na. Okay na kami. Sige. Last na po yun. Okay po. Okay na sa Good Samaritan. O sige, salamat na marami. Brad, we'll catch you tomorrow, Friday na. Oo nga eh. Salamat, Okay na ako sa Good Pastor. Samaritan. Oh, see you tomorrow. Si Nikki pa rin ba bukas? Si Chacha kasi ngayon, kaya siya actually absent. Kasi nga, yung caterer, ang inasikaso niya, yung blowout niya doon sa award niya. Oh, so bukas daw siya papasok at mukhang pasasarhan po ang Reliance kanto po Yes, ng kailangan umabot sa atin Sheridan. yan. Yung Akala ko. pabuffet. Yung ano. Kala ko siya yung representative sa food tasting talaga. Okay. Alam na ako. So, ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.